diskarte. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang tubig ng niyog ay halos walang taba at kolesterol at mababa lang sa calories. Mayaman din ito sa potassium at electrolytes na nakatutulong mag-rehydrate sa katawan. May lauric acid pa itong nakatutulong sa immune system. Tubig ng niyog, katawan ay malusog. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Alright, Ma'am Nyet, sino ba ang ating panauhin ngayong hapon? Kaya nga nang nabanggit natin kanina, Ka Henry, ang topic natin ngayong hapon, walang iba kundi ang Family Value Adding Enterprise ng isang outstanding coconut farmer. Nanalo po siya, gaya na nabanggit ko, na National Outstanding Coconut Farmer noong 51st Gawad Saka, nito lang po yan Hunyo, no? At siya po ang may-ari ng Farmer Jocks Farm sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Magandang hapon, Sir Dennis Famadico. Welcome po sa Agri-Asenso. Magandang hapon naman din po. Hi, Sir Dennis. Magandang hapon sa inyo. Salamat po sa inyong pagpapaunlak. Sir Dennis, bakit ba tinawag itong Jocks Farm? Tinawag na Jocks Farm yan kasi yun di ang palayaw ko, Jok. Teka, parang ang lapit ho sa pangalan ninyo. Malapit malayo. Yung palayaw ko, Jok kasi yun ang gusto ng mga anak ko na yung maging pangalan ng farm. Siguro ano kayo sa bahay? Joker kayo sa bahay. Joker. Video. Kaya pala naman eh. Opo. Pero sige, Ma'am Nyet, itanong na natin kung at binabati na natin si Sir Jock ng tawagin na namin kayong Sir Jock ha para po Sir Dennis. Congratulations sa pagkapanalo po ninyo sa 51st Gawad Saka Outstanding Coconut Farmer. Ano ba ang pakiramdam ng magkaroon ng ganitong award, Sir Dennis? Kwentuhan nyo nga kami. Tsaka paano? Masaya at saka salamat naman sa Panginoon at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasali sa ng DA. Ngayon. Paano ho ba kayo nagsimula sa pagsasaka? Dati, maliit pa ako, exposed na talaga ako sa farming kasi yung tatay ko is isang agronomist ng MIT, Kabakan. At ako rin ay nakapag-aral din sa USM, dating MIT. Undergrad lang ng veterinary medicine. Kaya naman pala. At hindi ako nakapagtuloy ng pag-aral kaya nag-farming ako. For 30 years, ako sa palay production. So bago ako naghinto sa palayan, nakapagsimulan ako na magtanim ng niyog. Ngayon mga more or less mga 12 years, 13 years na ako ng niyog. Simula na ang pagtatanim. Yun.
Ma'am Nyet? Siyempre, tanongin natin ka, Henry, kung gaano ba kalawak ang iyong niyugan, ano po ang mga tanim dito, at siguro ito yung dahilan, no? Ano yung mga naging practices po ninyo na nanalo kayo na bilang Gawad Saka Awardee sa coconut production? Ang lupain na pinagtataniman ng farm natin ng niyog ay 3 hektarya. At ang makikita mo dito sa may yung maliliit pa ang mga niyog, mayroong mga saging na tinatanim na lakatan. Saka sa malalaking mga puno na meron kaming intercrop na mga sangkap sa ginagawa naming mga products na aming binabenta. At saka meron ding mga pwede pang pagtaniman. Ang mga tauhan namin ay nagtatanim din ng mga sari-saring gulay. Pwede nilang pagkakitaan. Yun. Mga ilang gaano kadami ang iyong puno ng niyog, Sir Jock? Sa total lahat more or less nasa 700 na po ang natanim natin. Aba, madami. Sa area na 3 hectares, medyo masikip siya. Pero kasi sa lupain ko, mayroong na sa gilid ng sapa. May tumubo na lupa doon. Pinagtaniman din namin. Talagang lahat tinataniman eh. Siksik ng halaman. Pero Sir Jock, itong inyong halamanang ito na 3 hectares, ano ho ito? Lahat ba namumunga na yung nyug nyo? O meron pa ring mga pangilan-ngilan na hindi pa nabunga? Nasa 45% pa yung productive. Bagong tanim pa yung iba. So mga 1 year pa. Kasi yung pinagmulan ng seedling ay dito rin. Isang puno lang ang pinagkukunan, kaya hindi biglaan yung pagtanim. Ano ba yan? Yan ba yung... naparami niya lang kahit. Oo, yan ba yung Sir Jock? Yan ba yung mabababa? Kasi yung mga draft o yung mga... Kasi ang kinagisngan ko niyog, Ma'am Nyet, Sir Jock, yung sa amin... Matataas. Sa amin sa Quezon, talagang 2 halabas, 2 mataas, Sir Jock, talagang mataas. Mga layugan ang tawag. Itong sa inyo ba, mabababang puno lang? Mababang puno lang, maliliit siya. Kaya nga maraming nagtatanong kung anong variety. So, kami rin ay hindi rin namin alam kung ano. Kaya pinuntahan kami ng dito ng research ng Sabuanga, San Ramon, at kinunan ng samples at tiningnan kung anong DNA meron siya. Meron silang results pero hindi pa talaga na-confirm kung partial lang. Kailangan pa ng second pa talaga. Titingnan yung paligid na mga tanim para ma-sure talaga kung ano talaga yung variety. Kasi na-hybridize siya. Hindi siya pure na Teka muna, ibig sabihin Sir Jock, Ma'am Nyet, nung itanim ninyo, hindi nyo akalain na ganyan ang magiging variety o ganyan na ganyan mga mabababa lang yung yung nyug nyo? Hindi, may isang kasi puno dito sa likod ng bahay ko. Napulot ko lang doon sa ng lolo ko, likod ng bahay ng lolo ko, tinanim ko. May kapitbahay kami na marunong ng tuba, yung ng suka. Pinatesting namin. Mabilis siya ng sap, magbigay ng sap. Kaya napag-decide ko, itanim ko lahat ng ng mga bunga nito. At yun nga, nagresulta nga, lahat ng mga puno niya ay nagbigay ng sap. Parang lang ito, Ma'am Nyet, parang ang puno nito, siguro mga wala pang 20 PA ito, mga 26 years old na yung mother na So mga more or less mga 24 feet. 24 feet lang, oo.
Dalawa. Dalawa. Tama ka, Henry. Oo. Tama, di ba? Mga 2 feet. Oo. Hindi, 24. So mga dalawang... 24. For 26 Dalawa. years. Oo. Ano ito, Sir Jock? Di ang daling anihin ito, no? Kakatuwa ito pag namumunga. 3 years Ayan lang, oh. lang, 3 to 4 years, ano na siya ng bunga. Oo. Meron ba kayong Maliliit. So, Yeah, Ma'am Nyet. Isang tanong lang kay Sir Jock. sige ka, Henry. Sir Jock, totoo bang may niyog na, kasi hindi ko alam kung totoo yung, di pa kasi ako nakakakita ng actual, yung sayad sa lupa ang bunga ba, Ma'am Nyet? Nakakakita na ba kayo noon? Meron. Meron talaga yun. Meron kayo noon? Ang sa amin, parang malapit na rin sa ito, pero hindi yung kasi maliliit yung bunga niya. Pag So, gano'n. Oo. So, Oo. Pero itong sa inyo, talagang malalaki din. Talagang normal na niyog kahit may 24 feet lang ang puno. hindi, medyo maliit yung puno niya kumpara mo yung sa mga tall varieties. Maliit ang bunga. O maliit ang bunga. Oo. Pero yun na nga. Anyway, go ahead, Ma'am. So, pero yun nga, ibig sabihin, sa inyo lang po matatagpuan yung variety na yan. Parang kayo lang po ang meron, hindi pa po na ko-confirm ng PCA kasi yung research station ng PCA kay Henry meron din sa Zamboanga. So, hindi pa po nila nako-confirm kung ito po ba ay kapareho ng mga dwarf varieties na nanggagaling sa ating research station? Hindi pa po. Kailangan pa talaga ng isa pang kasi ang sa first result, initial result, parang galing daw sa Laguna Toll saka sa MRD, Malayan Red Dwarf. Pinagsama. Hybridized siya. Pero may iba ding mga nakita nila na ibang variety din na medyo parang Pinoy na nga. Sari-sari na. Dami ng mga impurities. So, yung pinanggagalingan po nung inyong mga seedlings, galing lang doon sa iisang puno. Tama po ba? Opo. Dito lang po. Okay. Yun. Gaya nga na nabanggit niya ka, Henry, maliliit, no? So, saan po maganda etong bunga nito? Pang-copra po ba? Source ng ang tawag nito, yung coconut water? Saan po siya maganda? Sa lang talaga, maganda siya sa coconut sap kasi ang bunga niya maliit. Yung sa copra, kunti lang yung makuha mo. Pati yung sa taste naman ng kanyang sabuko, hindi naman masyadong matamis. Pero makapal yung laman niya, maliliit lang siya. Kaya mas mainam talaga siya sa coco-sap kasi halos lahat. Tuba. Kasi nagbibigay siya ng tuba. So, tuba at suka. So, madami siya doon. Oo. Sir Jock, tuba at suka ang magandang makukuha rito. Opo. Yun ang namin na parang coconut sap based yung mga product namin. Kasi Ma'am Nyet, Lahat galing sa coconut sap. Kasi Ma'am Nyet, kung nakadaan ka na sa Laguna, sa Quezon, Batangas, dun sa pinagkukuhanan ng tuba, nakakatakot, Sir Jock, di ba? Yung matataas, tapos may mga tinutuloy ang kawayan, medyo nakakatakot yun. Pero itong sa inyo, buhis buhay na. Pero itong sa inyo, dahil mababa, kinakailangan pa ba ng may tatawirang kawayan o hindi na? Aakyat-akyat na lang? Akyat, nilagyan ng ladder. Yung parang, Ladder, yan na ladder, makita mo. Hanggang na lang ka, Henry. Siguro mga ilang steps lang yan sa Ilang steps lang. Oo. Yun ang maganda. Kanya lang, Sir Jock, ito bang klase ng variety na ito ay kagaya rin ng mga niyog na talagang tumatanda, Ma'am Nyet, hanggang sa talagang siglo ang inaabot ng isang puno ng niyog, hindi lang dekada kundi siglo, Sir Jock? Siguro kung maganda ang hindi lang tikihin ng peste. Ayun. Tatagal siya pero tataas din siya. Yung matatagal nyo na, Sir Jock, gano'n na siya kataas?
Yun nga ang pinakatagal na dito, yung 26 years old ko na mother tree. Yun na, mga 24 feet na siya ang taas. Mababa lang. Pero Ma'am Nyet, alam mo, sa inyo ba, inyong binibenta rin ba ninyo yung palapa? Yung dahon nito, binibenta nyo rin ba pang walis, pang bubong, pang sasa? Kasi ang ganda ng ting-ting. Binibenta nyo ba ho yan, Sir Jock? Hindi, yung mga palapa kasi gumagawa tayo ng cocoa sugar. Ayun. Kinagatong natin, isasama natin sa pagluto. Pag natuyo, oo. Pag natuyo yung palapa, magandang panggatong, ma'am, yun eh. Oo. Paggatong. Opo. Yan ang madaling sindihan. Oo. Okay, sige. So pagbalik, Yes. Siguro ka, Henry, kasi nga, yung product po ninyo mainly ay coconut sap. So ano po ang nagagawa from the coconut sap aside dun sa yung tuba, kasi parang yun yung iniinom, tama ba, Henry? Opo, yes, wine. Vinegar, no? Pwede ding vinegar, ganyan. Pero aside from that, ano pa po ang pwedeng produkto na manggaling sa coconut sap? Yung sa coconut sap, marami po tayong pwedeng magawa. Bago siya yung ginagawang cocoa sugar, after mga pagtap niyan, mga 4 hours, hina-harvest yan niluluto hanggang maging cocoa sugar. So, isa sa mga product niya is cocoa sugar. So, from that, before siya mag-sugar, marami din tayong pwedeng, kasi pag parang syrup pa siya, pwede tayong maghalo ng mga sample ng gagawa tayo ng salabat. Yung salabat, yung luya, inahalo doon. So pag tigas niya, pag naging sugar na siya, may halo na siyang luya. Yun na, salabat na siya. ang galing. At, Pero sweetened with cocoa sugar na siya. oo, walang chemical yun. Hindi kayo naglalagay ng extender na chemical. Wala, Sir Jock. Wala, yun pure na Natural talaga. Yun lang talaga. Oo. Pero teka muna, yang inyong mga produktong yan, dahil, of course, Ma'am Nyet, kwan yan kumbaga parang kakaiba talaga ito eh. Ngayon ko narinig yung pinaghalo ang asukal at ang cocoa sugar, tsaka ang luya at salabat na. Meron din ba kayong pinaghalong cocoa sugar at turmeric? Di ba? Meron din tayo. Meron din. Kita mo nga naman, Ma'am Nyet. Pero teka muna, Sir Jock, Ma'am Nyet, para sa mga nakikinig lang, ano ba yung cocoa sap at saan bang part ng niyog at saang part ng niyog kinukuha yon? Yung cocoa sap ay galing yun sa ng flower ng hindi pa siya naging bunga, tas spadix pa siya, yung flower niya. Yun ang tinatap natin. Yung tumutulo na tuba o yun na yung sap na matamis yan. Pag yun na ang ginagawang sugar saka suka. Kumbaga ho sa saging yung puso. Yung puso pa. Ayan, hindi pa siya Tapos parang hinihiwaan yun para tumulo yung katas. Opo. Ayan, pagka nakatas na yun ang ginagawang either tuba, suka o cocoa sugar. Opo. Niluluto. Pero hindi lahat ng niyog ay magkaroon ng sap. Ba? Bakit Paano po nalalaman? Kasi yung mga tall varieties, tinisting namin na na kinat yung flower niya, ayaw magbigay. Kaya yung mga dwarf talaga, malakas siya magbigay ng sap. So depende din sa variety. Sa variety, Pero ka, Henry, Sir Jock, eto ba yung kasi laking probinsya ako, yung kulay puti, tama po ba? Kulay puti na puso. Yung may mga, kulay puti na puso, tapos parang marami siyang bilog-bilog. Yun po ba yung nagagalingan? Okay. Kulay puti yun na. Pinaglalaroan ko lang yan noon. Kulay puti yun na, Kwan. Yung nag-bloom na. Yung natin, hindi pa nag-bloom. Andun pa sa spadix niya.
May nakabalot pa na na takip niya. Yan yung mamyet na, no? Hindi Yan, po, yan yung Sige. mamyet na ganito kalaki yon, nabuo pa yon, wala pang hindi pa yung bumubukas maski sa dulo. Mapapansin niyo sa mismong gitna ng dulo ng nyog may umuusbong na ganon, o mismong kulay puti yon, tapos yon pag yun ay bumuka na yung mga takip niya, doon na manggagaling yung bulaklak. Yan. yung mga maliliit na bunga-bunga naku. ka, Henry. Yes. Oh, yun na. Pag yung may maliliit na bunga-bunga, hindi na yon. Hindi na. Kasi naka-bloom na siya. Okay. So, dapat hindi muna siya nagbo-bloom. Tama Hindi po pa, ba? hindi pa. Oo. Hindi pa. Yung Bagong magnet, kaalaman sa akin yun. yung nagbo-bloom, yun naman ang pinupuntahan ng mga honeybee, wild bee. Doon sila kumukuha ngayon ng pulot. Para gawing pulot yan. Kaya maganda yung bee farm sa ilalim ng niyugan. Tama ba, Sir Jock? Yes. Oo, daw. yun pa. Parang may makuha din silang nectar doon. Oo. Anyway, ito ho bang, kasi ang dami na kasi magtutuba, ang dami na magsusuka. Ang dami ko ito sa programa natin. Tapos, ang dami na rin nagpo-produce ng mga ganyan pong mga produkto galing po sa coconut, yung coco sugar. Ito ba, Sir Jock, ay maipapayo nyo pa na maganda pa rin negosyo ito kung mayroon kang farm o mayroon ka wala pang tanim, maganda bang taniman pa rin ng niyog? Sa madaling salita po, maganda ba ang income dito sa ganito? Sa experience ko, kasi more than 30 years na ako nagsaka. Kaya dito ako tumutok sa niyog kasi yung coco sa production kasi maganda yung kita. Ikumpara mo sa kopra. Kung may niyugan ka, kopra lang yung inaasahan mo, malayo. Kaya times 10 pa yung bali makukuha mo. Times 10. At marami kang ma-employed kasi yung pagkukopra every 3 months lang yon. Pero ito daily. Walang holiday. Kasi masisira yung yung spadix pag hindi mo binalikan na itap. Opo. Teka muna. Ma'am Yeta, ibig sabihin, ang isang puno ng nyog, pag simula sa pagkatanim, bago mo makuha na ng sap, mga ilang taon. Pero huwag mo sagutin yan, Sir Jock. Mamaya, pagbalik natin. Diyan naman po kayo. Babalik tayo. 3:43 ng hapon. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang laman ng niyog ay hindi lang pala masarap. Puno rin ito ng fiber, carbohydrates at minerals gaya ng manganese at iron. Ang fiber ay tumutulong para mas matagal tayong mabusog, kaya maganda itong idagdag sa ating balanced diet. May healthy fats pa ito na madaling gawing enerhiya ng ating katawan. Niyog na masustansya, katawan ay sisigla. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, Ma'am Nyet, balik po tayo. Kasama natin si Sir Dennis Famadico, ang 51st Gawad Saka National Outstanding Coconut Farmer at may-ari po ng Jocks Farm sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Alright, Sir Jock, Sir Dennis, siguro kaunti lang muna doon sa pagka-panalo po ninyo sa Gawad, sa parangal po ninyo bilang outstanding National Outstanding Coconut Farmer. Ano ba ito? Kayo ba'y paano kayo nasumali rito? At sa tingin ninyo, ano po yung inyong naging pinakabatayan nila sa inyo? Bakit kayo nanalo pong ganito? Ano yung may mga best practices nyo dyan sa inyong farm na ikinapanalo po ninyo? Actually, inendorso ako ng aming MAU, Municipal Agriculturist, at saka ng aming local PCA. Sinali kami sa Regional. Sa aming regional at mapalad tayo ang naging winner. Saka yun na. Every region kasi mayroong contestant. Later na nalaman namin na yun, kasama kami sa
4 finalists. So masaya yung mga tauhan ko at kami parang kasi pag afternoon kasi merong validation. Yung sinubmit mo doon na mga data, tatanong nila, mag-interview sila, titingnan nila kung ano yung mga pictures, kung totoo ba. Apo. O makikita ba talaga yun. Kaya tapos ng validation, yun ang nabalitaan namin na yung sa apat top 3. So pasok kami sa sa finalist na yung top 3. At after 1 week may interview. Yun na yung final interview na ng yung panelist sa national afternoon ng interview. After 1 week naman binalitaan naman tayo na tayo ang talo. Tayo ang number 1. Ma'am Nyet, habang kinukwenta ni Sir Joke yung pinagdaanan nila para tayo nanonood ng Miss Universe, top. daming mga interview. Nakakatuwa. Siguro Henry, i-share ko lang kasi kami yung GAUD sa secretariat. Ang isa sa advantage ni Sir Joke ay marami siyang byproducts, no? Yung nag-sugar siya, yung coconut sugar. Hello daw po galing kay Director Rem. Nakarating na si Director Rem sa kanyang farm. At ito yung sample. Meron siyang paano ba to? Ayan, yan. Ito po yung coconut sugar niya, Henry. Ay, galing naman. Meron. Tapos yung sinasabi niya kanina, may mga sample talaga ako. Yung salabat. Ito yung, Henry, yung salabat with turmeric and lemongrass na meron na rin coconut sugar. So, titimpla na lang. So, marami siyang byproducts, no? And yun nga po, masarap. Opo. Yun yung isa sa advantage actually ni Sir Joke. At Plus saka of siguro course, nakapag-employ din kasi siya Henry. So, yung community service, Ma'am Nyet? Isa rin siguro yon. Yes po. Yes, sir. Yes, Henry. Ilan po ba yung na-employ ninyo sa inyong barangay, sir? Sa inyong farm? Balik sa ngayon, 12 po lahat sila. Yung karamihan sa mga 70% is indigenous people, mga Subanen. May kabilang, may mga single mom. At meron din kaming mga bali yung parang hindi na tinatanggap sa ibang ibang trabaho kasi skill nila hindi angkop dun sa kasi ito maraming kasing pwedeng pagpilian na trabaho. Kung hindi na matanggap sa iba, tinatanggap ninyo. Yun siguro. Tinatry natin kung kakayanin. Nga naman. So, para wala nga namang wala nga namang nadidiscriminate doon sa ibang mga trabaho. Maganda yun. Anyway, so Joke, dito tayo sa naiwan kong tanong kanina. Konting technical na impormasyon. Yung niyog na iyan ninyo, simula sa pagtatanim, ilang taon bago mapagkunan ng sap at oras ba na yan ay maitanim at pinagkukunan na ng sap? Ang isang puno ng niyog tumatagal ng ilang taon na pinakikinabangan? Sa ngayon, 3 to 4 years, nagbibigay na siya ng sap. Tapos sa naranasan namin dito, lalong tumataas siya, mas lumalakas yung niya, yung sap niya. So hindi ko pa na yung hanggang ilang taon kasi maliliit pa yung mga yung bago pa lang. So, pero hindi ba natanim? So mga 12 years pa. Pero hindi ba nagtatampo yan pag lagi yung pinupungos yung kanyang pausbong na bulaklak? Parang labong yun, Ma'am. Parang labong kung sa kawayan. Hindi yun ang sabi nila. Pero actually ang niyan, kulang lang yan ng abono. Bali kasi
nakukuha din yung nutrients niya. So, kailangan i-replenish din natin. Ayun. Oo. Tsaka, So kumbaga, ano din, may alaga din ka, Henry. Hindi yung kuha ka lang ng kuha. Aalagaan magbigay ka mo rin. din siya. Oo. oo nga, tama. Tsaka kakausapin mo rin. Kinakausap nyo ba yun, Sir Jock? Yung inyong mga puno ng nyog? Nililinisan lang yung puno para hindi maging kompetensya sa abono. Sir Jock, wag niyo kakausapin, baka may sumagot na nakatira na doon sa puno na nyog. Wag niyo kakausapin. Patay tayo dyan. Nakakatakot na yun. Ganun eh. Yan. Pero teka, Ma'am Niet, doon tayo sa may puhunan kasi baka marami nagtatanong. Like 3 hectares. Sa 3 hectares, mga ilang puno ng nyog ang kayang itanim riyan? Sa 3 hectares, kasi kung pagbasihan natin sa ng PCA sa distancing, nasa 100 plus lang. Kasi yung kayang itanim. ang space po niyan, mga ilang dipa kada isang puno? Yung sa akin dito, bago yan natanim, hindi tayo nakapag-seminar sa PCA. Chamba yun, Chambahan na, Henry. Kaya madami ang density niya. Nasa Kasi ilan, 300. kasi nakita ko, yung canopy niya, maliit lang. So, pwede siyang itanim na medyo, Magkatabi. para hindi lang masyadong, importante, yung maarawan siya. Hindi Actually, Ma'am Niet, kami sa Quezon dati ang batayan ng wala pa rin naman yung mga semi-seminar na yan eh. Ang pinagbatayan namin, yung pag lumaki, hindi magpapang-abot yung palapa. Yes, yung kanyang Yung canopy, dahon. Kasi pag nagpang-abot daw yung palapa, nagsusugatan yun nag-aaway yung nagsasagian yun. Siguro mga sa tansya ko, yung mga nyug namin, mga 8 dipa ang layo sa bawat isa. Kasi matangkad. Tall varieties ata yun. But anyway, Sir Jock, magkano pwedeng ipuhunan sa bawat isang puno? Magkano ba nabibili yan? Available ba yan kahit sa inyo lang makakabili ng ganyan? Sa PCA, siguro, libre yan dito, yung ng PCA, yung mga seedling. Pwede ka maka-avail, magpa-schedule, anong klaseng gusto mong variety. Yes. Anong doon sa kanilang nursery. So, kung ikaw ang nauna, ikaw ang unang mabigyan. Pag nahuli ka talaga. Meron ka, Henry, may pinamimigay. Part yan ngayon sa programa ng CFIDP na namimigay sila ng seedlings. Basta doon sa mga stations, no? May mga malalapit na stations ng PCA. Meron sa Bicol, may sa Cotabato, meron sa Zamboanga, at sa iba pang mga lugar. So yun siguro yung isa nating alamin. Saan yung mga stations na ito. Yun. At panghuling tanong, Ma'am Niet, saan mabibili yung inyong mga produkto? Sa ngayon, meron na kami sa Zamboanga City, SM Zamboanga City. Gaisano, Ipil. Wow. Next week, diyan kami sa may trade fair diyan sa Pasay, sa MOA, malapit sa MOA. Wow. Sa SM. Sige, dalawin natin. Dalawin namin. Dalawin natin, Sir Jock, si Ka Henry. Malapit lang sila doon. Malapit lang kami rin. 26 to 30 ngayong August. Gusto ko yung Ma'am Niet, gusto ko yung kasi mahilig ako sa salabat. Gusto ko yung ano ba yan yung salabat ninyo, powderized yan. Ay, masarap yan. Sige. At may mabisita ko rin turmeric kayo. at lemongrass. Sir Jock, baka may gusto kayong pasalamatan. Una sa inyong pagkapanalo at sa inyong pong pagsasaka. Nagpapasalamat ako sa una sa ating Panginoon at sa aming municipal agriculturist
local PCA, sa provincial PCA, sa regional PCA, sa DA din. Sila lahat ay tumulong na napalago ang aming negosyo. At saka sa DTI, at sila rin ang nagturo sa amin sa paano, may mga seminars kaming nakuha sa kanila, sa camp, sa Go Negosyo, at sa ETI. Nagbibigay din sila ng training sa amin. Ayan, alright. Yes. At congratulations again po sa inyo. Sana lalo pang lumago ang inyo pong kabuhayan at ang inyo pong niyugan. Yes. Salamat po. Salamat po. Alright, siya mga kababayan. Okay, maraming salamat, Sir Jock. See you sa next week. Ma'am Nyet, si Sir Dennis Famadico, ang 51st Gawad Saka National Outstanding Coconut Farmer mula sa Jocks Farm sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Ma'am Nyet, baka meron po kayong announcement bago tayo magpaalam uli. Yes, Ka Henry, para sa mga libreng online courses sa aming e-learning portal, bisitahin ng www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos on agriculture. Abangan kami sa aming mga social media pages. Of course, at para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Maraming salamat po. Happy Saturday, everyone. Salamat, Ma'am Nyet. Sumayin nyo ng Agri-Asenso. Ako po si Henry Uri, na kasama si Ma'am Nyet Arceo, ang Assistant Director ng ATI. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin